hindi po natapos sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, hindi natapos sa kanyang pagkabuhay, hindi natapos sa kanyang pag-akyat sa langit, ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Last Sunday po, kanyang ibinahagi, kanyang tinumpleto ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng banal na Espiritu Santo. At sabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. At ano po ba ang buong katotohanan? Na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng pagmamahal. At ang kanyang kalooban na tayong lahat ay magmahalan. Ang hiwaga ng tatlong persona sa isang Diyos ay makikita natin kung ating babalikan ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay ng pagmamahal. Ang buhay ng pagsasakripisyo. Tatlong persona sa isang Diyos. Mga kapatid, ito po ay isang misteryo na ibinabahagi sa atin ng Panginoong Diyos, ngunit ipinauunawa sa atin ng banal na Espiritu Santo. Tatlong persona sa isang Diyos na pinagbubuklod ng ng pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak. Ng kanyang bugtong na anak sa kanyang Diyos Ama. At pumapagit na dito ang banal na Espiritu Santo na kanyang ibinahagi at patuloy niya ibinabahagi sa atin at this very moment. Sa mga oras na ito, kanyang ipinapasa ang misyon ng kanyang bugtong na anak sa ating lahat, ng kanyang ipadala ang banal na Espiritu Santo. At ano po ba ang misyon ng banal na Espiritu Santo? Paggabay at pagbibigay sa atin ng pag-unawa na unang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay isinugo ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay gumabay sa mga apostoles, sa mga disipulos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng pag-unawa sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang mga salita. At mga kapatid, patuloy niya po itong ibinabahagi sa atin ngayon sa ating banal na misa. Kung ating titingnan ang malalim na kahulugan ng ating banal na misa, ito po ay memories, memorya ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa atin araw-araw. So tuwing tayo ay a-attend ng banal na misa, ating ginaganap ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng kanyang buhay. At ang kanyang mga salita, ang salita ng katotohanan, ang kanyang buhay, ito'y kanyang ibinabahagi sa ating lahat. At siya'y umaasa na tayo mismo na kanyang mga kasunod ang magbabahagi din dito sa bawat isa. Kaya mga kapatid, ngayong pamestahan po ng tatlong persona sa isang Diyos, ating pangalahanin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng kanyang buhay upang tayong lahat ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. At yan po ang misteryo ng pagmamahal ng Diyos. Hindi natapos sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay, at pag-akyat sa langit ang pagliligtas, sapagkat siya ay nagbahagi ng banal na Espiritu Santo na kasama natin hanggang sa ating huling hininga. At sa buhay natin mga tao,
Tayo ay binibigyan ng instrumento ng Diyos upang tayo lahat ay mas mapalapit sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng pagmamahal. At yan kung sumasalamin sa tatlong persona sa isang Diyos, silang lahat ay pinagbubuklod ng pag-ibig ng Diyos. Tatlong persona na pinagbubuklod ng pag-ibig. At sa buhay natin, parang isang pamilya yan. Ang isang pamilya ay pinagbubuklod ng pag-ibig ng Diyos. Kaya marapat mo lamang sa isang pamilya na magkaroon ng spasyo, ng pagpapatawa, ng pagmamahal. Alam po ng Diyos na ang tao ay magkakamali. Kaya binigyan tayo ng sakramento ng pag-isa. Alam po ng Diyos na tayo ay marunong. Pero never nag-isip ang Diyos na tayo ay iwan. Hanggang sa mga oras na ito, ang Diyos po ay sumasapili ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga instrumento. At ang kanyang mga instrumento ay ating mararamdaman kung tayo ay magiging bukas sa pag-ibig ng Diyos na ibinabahagi sa atin ng tatlong persona sa isang Diyos. Mga kapatid, napakasindi lamang po ng mensahe sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ngayong pinagdiriwang natin ang kapistahan ng tatlong persona. Na katulad ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, tayong lahat ay magbuklod o pagbukluin ng kanyang pag-ibig. Gumanap tayo sa ating mga responsibilidad araw-araw. Balikan po natin kung ano yung mga hindi magandang ginagawa natin sa buhay. Tingnan natin kung ano yung ginawa, kung ano yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. And I tell you, makikita natin doon ang pagmamahal ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na patuloy niyang ibinabahagi sa ating mga tao sa pamamagitan din natin, mga tao, mga instrumento. Bagaman po tayo ay mangupo, pahihinang nila lang, sabi nga, pero tayo lahat ay never iniwan ng Diyos. Never niya tayong pinabayaan. Dumaan ang napakaraming pagsubok sa ating buhay hanggang ngayon, nagsusurvive tayo. Hanggang ngayon, nabubuhay tayo. Nararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. At yan ang nais ng ating Panginoon sa Kristo na patuloy natin isa puso at ibahagi sa iba ang pagmamahal. Amen.